Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Patrick, taong 1984, probinsya ng Sarangani. Tinitigang mabuti ni Patrick ang itak na nakasabit sa dingding. Isa ito sa daang-daang koleksyon ng patalim ng ama na si Tatang Dido, ang natatanging sandata na walang katulad, hindi lamang ordinaryo dahil naglalabas ito ng kakaibang enerhiya. Isang antingero ang kanyang ama, mahilig mangolekta ng kung ano-anong patalim. Mula sa pinakamalit na balisong hanggang sa pinakamataas na katana na nakuha noon pang panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nakita niya kung paanong gamitin ng iba, pero sa itak na nakasabit mas interesado. Anak, sa titig mong yan, parang mapupuro lang itak ka. Kung bibilangin ko, ilang oras ka nang nakatingin eh. Bakit? Tanong ni Tatang Dido pagpasok ng tahanan. Kakatapos lang nito sa pagsisibak ng kahoy. Tinabihan niya ang anak na nakatayo sa harapan ng nakasabit na itak. Hindi ko lang po maiwasang mapaisip sa itak na yan. Kung titignan parang ordinaryo lang oh. Gawa sa bakal. Pero kapag ginagamit nyo tay, lalo na kapag pangpatay sa nilalang, parang may kuryenteng lumalabas eh. Ano po ba talaga ang sandatang yan? Napangiti si Tatang Dido. Napatingin din sa itak. Mahabang kwento kung itatanong mo. Pero bibigyan kita ng kaunting impormasyon tungkol dito. Ang unang nagmay-ari niya ay si Lolo Solomon mo sa kanyang lolo na isa ring antingero. Marami siyang alam tungkol sa iba't ibang patalim. Naging panday din kung minsan at yan ang unang sandatang hinulma mula sa tinunaw na bakal at isa pang bagay na nagmula sa kalikasan. Wala kong ideya kung anong bagay na yon pero ang sabi ni Lolo Solomon, mula daw sa kidlat. Sa katunayan sabay na buhay ang itak na yan at ang pagkuha ng pangil ng kidlat. Itong mutyang tangan ko mula din sa mga ninuno natin. Basta ang sabi ni Lolo, ang tanging tungkulin ng itak iligtas sa mga nangangailangan eh. Kaya kung naaalala mo ilang beses kong ginamit yan kapag may nilalang na nagpaparamdam sa paligid. Pagpapaliwanag ni Tatang Dido. Kaso nga lang, nakulangan si Patrick sa sagot ng ama. Subalit maging si Tatang Dido mismo, limitado lang ang kalaman. Sa madaling salita, kalahating katotohanan lamang ang sinabi ng yumaong mga ninuno tungkol sa iniwan nilang sandata. Naalala ko po nung minsang ginamit niyo yung itak na yan. Ano nga po palang tawag dyan? Ayon sa paniniwala ng ating angkan, itak ng kidlat ang tawag dito. Mahabang katahimikan ang namayani. Parehong napatitig sa itak. Ilang sandali pa, nagunahan sa paglabas nang marinig ang sigaw ng matandang mangangalakal. Si Tatang Dido ang sumalubong nito sa daanan. Manong Perto, anong nangyari sa'yo? Ang dungis mo. Aba, merong dugo yung dala mong sako. Ano ba yan? Punit ang damit ng matanda. Maraming galos. Madungis at isa na lamang ang tsinelas. Nanginginig pa sa takot. Tatang, pumasok po muna kayo. Kailangan niyong kumalma. Habang inaalalayan ang matanda papasok ng tahanan, dali-dali namang sinuri ni Patrick ang paligid. Alam niya na sa tuwing sasadya ang mangangalakal sa kanila, isa lang ang ibig sabihin. Nang wala namang mapansing kakaiba, pumasok siya sa loob ng kusina at nakinig sa usapan. Manong, ilang araw na kitang hindi nakita. Saan ka ba na malagi nitong mga nakaraan? Dinaanan kita sa kubo na tinitirhan mo pero wala ka. Kumusta ho ba kayo? Tanong ni Tatang Dido. Pasensya na kayo kung pumarito ako sa ganitong kalagayan. Sa katunayan, dapat kagabi pa ako nagpunta eh. Kaso hindi ko naman gugustuhin na makarating dito yung nilalang dahil sumusunod sa akin. Alam kong may tungkulin kayong ginagampanan kaya nag-iingat din ako. Ayoko madamay kayo sa mga kilos ko.
Tugon ni Manong Perto na mas lalong ipinagtaka ng dalawa. Manong, hindi malinaw. Ano bang nilalang ang humahabol sa'yo kagabi? Bakit nag-alangan kayong dumiretso dito? Sabi naman sa inyo kapag kailangan ng tulong, pumunta ka dito sa bahay. Handa naman kaming tumulong. Aswang ang humabol sa akin dito. Ang totoo niyan, ginabi ako sa pag-uwi. Tapos napadaan ako sa isang bahay. Narinig ko yung sigawan eh. Tunog na nangangailangan ng tulong kaya lumapit ako. Kaso nga lang nabiktima na ng aswang yung pamilya eh. Matapos nun, hindi na malis sa isipan ko ang kaganapan. Natakot ako na duwag kaya tumakbo ko eh. Habang nasa kalagitnaan ng daan papunta rito para humingi sana ng saklolo sa inyo, napansin ko na sumunod yung nilalang. Naisip ko na lumis ang daanan. Naligaw pa sa gubat para takasan ng halimaw. Sa kabutiang palad nakaligtas naman pero ito nga punit-punit yung damit, marami pang galos. Napabuntong hininga si Tatang Dido nang hinayang sa pagkakataon na mapuksa ang aswang na sumalakay. Naku Manong, yun sanang tamang oras para mapuksa natin ang aswang. Kaso niliis nyo pa ng daanan eh. Pero hindi bale, nauunawaan ko naman ang punto nyo. Darating din ang araw na makikita natin muli ang nilalang na yan. At kapag nangyari, hindi ako magsasayang ng segundo. Nga ho pala, saang bahay nyo nakita ang pambibiktima? Doon lang sa kabilang barangay. Yung nag-iisang bahay sa dulo ng maisan. Mga batang nabungaran ko eh, pati isang ina. Duguan lahat. Kung hindi binalikan ng aswang, sigurado kung buhay pa ang mga yon. Kalmot lang naman ang inabot eh. Yun nga lang, hindi natin alam. Siguro Tatang, hayaan niyo po akong tumulong. Pupuntahan ko yung bahay na sinabi ni Manong Perto. Alamin ko po kung anong nangyari. Mas mabuti pa nga anak. Pagkatapos ng agahan umalis ka. Magsalo muna tayo sa mesa. Pag-usapan natin ang ibang bagay tungkol dito. Kagaya ng nabanggit, habang nasa pagkainan, nag-usap ang mag-ama kasama si Manong Perto. Plinano kaagad ang gagawing hakbang para saklolohan ang pamilyang biktima. Nahuli man, pero tinitiyak na pagbabayarin ang sinumang aswang na sumalakay. Pagkatapos ng kainan, lumakad na si Patrick patungo sa kabilang barangay. Pagdating sumalubong kagad ang tagpong kumpulan ng mga tao sa tabi ng daan. Walang ibang pinag-uusapan kung hindi ang nangyaring pambibiktima. Ayon sa narinig na usapan, nakaligtas naman ang pamilya at kasalukuyang nagpapagaling sa tahanan ng isang manggagamot. Naroon ito sa kabilang bayan. Matapos makiusisa sa usapan, dumiretso si Patrick sa tahanan ng biktima. Maraming magsasaka sa puntong iyon, abala sa kanika nilang gawain. Unang sinuri ni Patrick ang paligid. Malayo sa ibang kabahayan ang tahanan. May bakas ng kalmot ang bahagi ng bintana. Sira ang pintuan na parang puwersahang binuksan. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanya. Iyo, antingero ka rin ba kagaya ng nauna sa'yo? May dumating dito kanina. Nagtatanong tungkol sa nangyari. Ang sabi manunugis ng aswang. Nangalap pa ng impormasyon para makatulong. Ikaw din ba? Hindi po. Napadaan lang po ako sa lugar tapos narinig ko yung usapan eh. Gusto ko lang pong malaman yung nangyari kaya ako nandito. Totoo po ba talaga? May aswang dito? Ay naku, sinabi mo pa iho. Itong lugar payapa kung titignan sa umaga. Pero delikado pagsapit ng gabi. Takip silim pa nga lang, nakauwi na kaming lahat eh. Ilang beses nang sumalakay ang aswang, walang pinipili. Mambibiktima talaga kahit nasa loob o labas man ng tahanan. Tignan mo yung nangyari sa pamilya, nakakaawa. Sinabihan namin na lumipat na lang ng ibang lugar. Pero ayaw, yan tuloy. Yan ang nangyari sa kanila. Kumusta naman po yung pamilya? Balita ko mga bata yung kasama tapos yung ina, malala daw po yung sugat. Dinala sila sa kabilang bayan. May manggagamot dun eh. Ang nabalitaan ko naagapan na. Hindi malubang tinamo kaya sa awa ng Diyos ligtas.
Yung aswang po, may ideya ba kayo? Baka nakita nyo na o nakilala. Bagyang lumapit ang matanda sa kanya. Binulong ang kasagutan. Ilang beses ko nang nakita. Hindi ako sigurado kung siya ba talaga yung aswang na sumalakay sa pamilya. Pero malakas ang kutob ko na aswang yun. Intayin mo mamayang hapon. May magagawin na isang lalaki dito sa sakahan. Madali mong makikilala kasi matangkad. Patpati ng pangangatawan. Nakasalamin. Tapos malakas magsigarilyo. Tatayo siya dyan malapit sa pastulan ng kalabaw. Antayin mo. Tumango si Patrick. Kinausap pa ang magsasaka. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin. Pagdating ng tahanan, ibinalita sa ama ang nakuhang impormasyon. Kung ganun man, matagal na palang minamanmana ng aswang ang pamilya. Mamayang hapon ka mo. Ako mismo ang pupunta doon mamaya. Malalaman natin yan. Pagsapit ng hapon, magkasamang nagtungo ng sakahan ang mag-ama. Si Tatang Dido lang sana kaso nagpumilit si Patrick. Hindi makatiis, lalo na't bitbit ng ama ang itak. Hindi makapaghintay na masaksiyan ang magaganap na sagupaan. Pagdating, wala pa ang nasabing tao. Nag-antay sila ng ilang oras. Kagaya ng sinabi ng magsasaka, madali nilang nakilala ang lalaki. Ayon sa deskripsyon na ibinigay, sa dulo ng sakahan nito nakatayo. Sa kabila sila nakapwesto. Malayo ang distansya pero damang-dama ni Tatang Dido at nang tangan ang presensya. Ilang ulit pang sinuri para makasigurado. Tatang, siya yun ano? Hindi po ba natin lalapitan? Ang kapal ng mukha magpakita pagkatapos mambiktima dito sa lugar. Hindi ako sigurado, anak. Sa pagkakalam ko, hindi na bumabalik sa lugar ang aswang kapag tapos ng mangbiktima. Parang may ibang sadya ang isang yan eh. Hindi pa malinaw sa nararamdaman kong enerhiya mula sa kanya. Kung ano man ang bagay na yon, hindi siya magtatagumpay. Haharangin natin siya bago mangyari. Upang hindi mahalata ang kanilang kilos, nagpresentang tumulong sa magsasakang nakausap si Patrick. Makalipas ang ilang oras, nagsiuwian ng lahat, maliban kina Tatang Dido na dali-daling sinundan ng lalaki. Habang binubuntutan ang estranghero, napansin sila makalipas ang ilang sandali. Kagad na alerto, dali-daling gumawa ng hakbang upang makawala. Paulit-ulit na lumihis ng daan, hanggang sa tuluyang naglaho sa paningin nila Tatang Dido. Huminto ang mag-ama sa kalagitnaan ng kagubatan. Kahit saang direksyon tumingin, hindi na tanaw ang lalaki. Isa pa, madilim na ang paligid. Paano yan ngayon, Tatang? Saan natin hahanapin yung isang yun? O maghihintay na naman tayo bukas sa sakahan? Hindi na kailangan mag-intay ng panibagong araw. Nandito lang yan sa tabi-tabi, anak. Talasan mo ang paningin. Gabi na, paniguradong kikilos ang halimaw. Galugarin natin ang buong lugar. Hindi tayo uuwi nang hindi yan nahanap. Huwag kang lumayo para maprotektahan kita kung sakali. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na kilos ng nilalang na yan. Sige po. Mas mabuti na ring mahanap natin at mapuksa para hindi na madagdagan yung biktima. Sinimula ng mag-ama ang paghahanap sa aswang. Bawat dulo ng kagubatan ay hinagilap, subalit walang nakita. Walang katao-tao, walang bahay, kung kaya't nahirapan sila. Hindi rin nagbigay ng senyales ang tanga na mutya. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahang bumalik na lamang sa dinaanan. Madaling araw na. Ay nako, umuwi na nga lang tayo. Talagang kakaiba yung aswang na yun ah. Pinapahirapan tayong hanapin siya. Marunong. Di bueno, babalik tayo sa sakahan para abangan uli ang muling pagpapakita ng lalaking yan. Wika ni Tatang Dido. Tumango na lang din si Patrick. Binaybay ang daan pabalik ng tahanan.
Subalit sa kalagitnaan, narinig nila ang sigawan mula sa kabayan. Dali-dali silang lumapit upang sumaklolo. Pagkarating sa lugar, walang ibang salitang namutawi sa bibig ng mga tao kung hindi aswang. May aswang! Yung anak ko buntis sinaswag nila! Tulungan nyo kami! Wika ng isang manang, nabuhat-buhat pa ang paslit na po. Palabas ng tahanan habang inaalalayan ang babaeng nagdadalang tao. Kagad tumulong si Patrick. Dinala ang mag-ina sa kalapit na tahanan. Samantala dumiretso si Tatang Dido sa loob ng bahay. Sinuring mabuti ang loob. Nakita ang bakas ng kalmot sa bubong. Tagpi-tagping nipa lang kaya madaling nasira. Nang wala nang ibang napansin, lumabas upang doon naman tumingin. Tatang, may napansin ako. Gumagalaw sa bahaging yun. Anino lang yung nakita ko, Tatang. Kaya hindi ako sobrang sigurado. O sige, susundan ko. Dumito ka muna, bantayan mo yung buntis ha. Samahan mo sila. Kunin mo ang bagay na to. Gamitin mo lang kapag kinakailangan. Wika ni Tatang Dido. Sabay abot ng balisong sanak. Pagkatapos ay dali-daling sinundan ang dinaanan ng nilalang. Bumalik si Tatang Dido sa kagubatan. Sa puntong ito ay may bakas ng nilalang sa paligid. Tinalasan ang paningin at pangamoy upang masundan ang samyu ng halimaw. Hindi siya nagkamali ng pagkilala. Parehong-pareho ang amoy ng estranghero sa sakahan at ngayon. Hinugot na ang itak. Naganda sa posibleng paglitaw. Habang humahakbang ay siya namang paglakas ng alingasaw. Hindi na rin maperme ang tangan, maging ang hawak na patalim. Naglalabas ng may hinang malakuryenteng puwersa. Huwag ka nang magtago. Nasundan na kita eh. Mas mabuti pang lumabas ka na at magharap tayo. Nabiktima mo na ang pamilya doon sa taniman. Kagabi pa lang yon. Tapos eto na naman. Naghahanap ka na naman ng dadalihin. Talagang hayok ka sa laman ng tao ano? Halika dito, ako ang harapin mo. Wika ni Tatang Dido habang tumitingin sa paligid. Kagad niyang sinulyapan ang mabilis na kilos ng isang anino. Paulit-ulit ito. Namalayan na lang ni Tatang na nagdurugo na ang balikat. May bakas ng kalmot. Hindi naman siya nasaktan o nakaramdam ng hapde. Aba, ayos ah, ganyan ka talaga kaduwag ano? Puro katago. Puro nakaw ng atake. Lumabas ka dyan. Magharapan tayo. Isang uri ng halimaw pero duwag. Malakas lang ang loob mo sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayong may naghahamon sa'yo, nababagang sungay mo. Tinalasan ni Tatang Dido ang paningin. Madilim ang paligid. Hindi madaling maaninag ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pa, may puwersang bumangga sa kanya. Natumba ang matanda pero kagad bumangon. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagkalmot. Akala mo siguro madadaan ako sa ganyan ano? Magdamag mo man akong kalmutin, hindi ako mamamatay. Nagpatuloy sa mabilisang atake ang nilalang. Pinag-aralang mabuti ni Tatang Dido ang galaw nito. Hanggang sa nakakuha siya ng pagkakataon. Pagkabuelo ng atake ng nilalang, hinawakan niya ang kamay nito. Buong puwersang sinikmuraan. Tumilapon ang nilalang. Gulat na napatingin sa kanya. Mas lalong tumindi ang galit nito. Umangil ng napakalakas. Sumunggab kay Tatang Dido at kinagat ang matanda. Nang makasampa sa likuran ni Tatang Dido, hinawakan ng matanda ang ulo ng aswang. Buong puwersang binalibag sa lupa. Kasunod nito ay ang paghampas ng itak. Nakailag ang nilalang. Gumanti ng pagsalakay. Sa puntong iyon ay medyo nahihirapan na si Tatang. Tanging pagdepensa lamang ang ginagawa. Ayos din ang isang to ha. Mautak. Alam na alam ang gagawin. Wika ni Tatang Dido sa sarili. Hanggang sa biglang huminto sa pag-atake ng nilalang.
Nakatayo lang ito sa kanyang harapan habang nakatitig ng masama. Oh, ano ginagawa mo? Bakit bigla kang tumigil dyan? Kung kailan nakakalabang ka na, saka ka pa huminto. Huwag mong titigan yung itak ko. Alam mong hindi ko pa nilalabas ang totoong katangian niyan. Hindi nakaligtas sa kanya ang paulit-ulit na pagsulyap ng aswang sa hawak na itak. Ilang sandali pa. Unti-unti nang dumadaloy ang enerhiya sa patalim na hawak ng matanda. Mababakas sa mukha ng nilalang ang labis na pangamba. Marahang umaatras ang nilalang. Alam na ni Tatang Dido ang ganitong gawain. Bumuelo ng pagtalon ang nilalang. Kaso nga lang sa isang iglap, bumulusok si Tatang Dido papunta sa nilalang. Isang matinding liwanag ang pumalahaw sa kadiliman ng gubat. Ang sumunod na kaganapan, nakatagos na ang itak ni Tatang Dido sa katawan ng aswang. Humandusay ang nilalang. Kitang-kita kung paanong umuusok ang buong katawan nito. Masyado kang nadala sa pakikipaglaro ko. Wah, ay talagang humihinga ka pa ha. Umaasa ka bang mabubuhay ka pa? Huwag ka nang lumaban. Mamamatay ka na din eh. Hayaan mo na, bumitaw ka na. Matapos magsalita ng matanda, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Ayan, tumigil ka na din. Mula sa pagkakataong ito, wala ka nang mabibiktima. Ilang buhay na yung pinerwisyo mong nilalang ka. Ang daming inosenteng nadamay dahil sa mga kagaya nyo. Ay nako, hindi ko kayo maintindihan. Matapos magsalita ni Tatang Dido, muli niyang ginamit ang itak. Nag-usan ng orasyon at binaon sa katawan ng nilalang. Dahan-dahang natupok ang katawan nito hanggang sa tuluyang naging abo. Bumalik si Tatang Dido sa kabahayan kung saan sinaklolohan ang pamilya ng isang buntis. Unang sumalubong ang anak na si Patrick. Bahagya ng maliwanag ang paligid dahil madaling araw na. Kumusta po, Tatang? Ayos lang po ba kayo? Yung aswang po ba nahuli nyo? Lahat kami nag-aantay. Hindi maiwasang mag-alala. Ang tagal nyo po kasing bumalik eh. Tanong ni Patrick. Dali-daling itinago ni Tatang Dido ang bakas ng kalmot sa balikat. Masyadong mautak yung animal. Nahirapan akong lumaban ng una. May taglay din na pambihirang kakayahan kaso nang tumagal hindi rin naman uubra yan. Yung mga tao dito, kumusta naman? Wala na bang ibang nagparamdam habang wala ako? Yung buntis at bata, ayos lang ba sila? Wala naman po nagparamdam. Maayos din po yung lagay nila. Hindi napuruan kasi napansin kagad yung aswang eh. Nagtanong sila tungkol sa atin kung sino daw tayo. Pero wag kayong mag-alala. Naging maingat naman po ako sa pagsagot eh. Sinigurado ko na makikilala lang tayo bilang normal na mamamayan. Sinabi ko lang na maangaso. Napadaan sa lugar at sumaklolo nang marinig yung sigawan nila. Naniwala naman sila, Tatang. Iho, yan ba yung tatay mo? Hindi ko alam kung ano nangyari sa lakad mo ha. Pero kung ano man ang kalabasan nun, maraming salamat. Salamat sa pagtulong. Kung hindi kayo dumating siguro, patuloy pa rin yung pananalakay ng mga yan dito eh. Wika ng magsasaka. Ito rin ang nakausap ni Patrick nung unang beses na sumadya sa lugar para alamin ang nangyari. Siya po pala yung pinagtanungan ko nung nakaraang araw. Siya rin po yung nagbigay ng impormasyon tungkol sa aswang. Wika ni Patrick sama. Ganun ba? Manong, magandang araw sa'yo ha. Mabuti naman at maraming gising ng sumalakay ang nilalang. Hindi nagtagumpay sa pambibiktima kasi maraming lumapit eh. Ganyan ho talaga kami rito. Wala kasing ibang maaasahan kundi kami-kami lang. Malayo pa yung ibang bahay. Wala ni isang marunong makipaglaban sa nilalang. Kaya kapag merong nagtatangka, gigising kaming lahat para pagtulungang itaboy. Swerte na nga lang ngayon kasi may mga dumaang anghel kayong dalawa. Malaki ang naitulong nyo sa gabing to ha. O siya, tumuloy muna kayo sa bahay, magkape tayo. Pinaunlakan nila ang imbitasyon ng matanda. Nakipag-usap habang humihigop ng mainit na kape. Pampalipas ng oras.
Nang sumikat na ang araw, nagpaalam na si Tatang Dido at Patrick. Hinatid pa sila hanggang sa daan. Pagdating sa tahanan, napabuntong hininga si Tatang Dido. Para sa kanya, isa sa malulupit na laban ang nangyaring sagupan. Ibinalik na rin niya sa pagkakasabit ang ginamit na itak, matapos malinis at madasalan. Tatang, sayang. Hindi ko nakita yung aktual na paggamit nyo ng itak. Sabi nyo pa naman, magiging mas malupit ang laban kapag nasamang itak at ang mutya. Parehong may kapangyarihan ng kidlat, no? Ang angas siguro ng kombinasyon ng dalawa. Nakuryente po ba yung aswang? Hindi lang basta kuryente. Hayaan mo sa susunod sasama kita. Pero bago yon, kailangan muna kitang maturuan ng ilang pandepensa para kung sakaling magkaaberya alam mo ang gagawin. Sa tamang panahon anak, wala rin namang ibang susunod sa akin eh. Ikaw din ang magmamana na mga gamit na to. Wika ni Tatang Dido. Matapos ng kaganapan, unti-unting itinuro ng matanda ang lahat ng kaalaman sa anak. Hanggang sa dumating ang dapit hapon, ipinamana ang lahat ng gamit. Si Patrick ang nag-ingat sa lahat. Isinabuhay ang lahat ng itinuro ng ama. Ipinagpatuloy ang kasaysayan ng angkan. Gamitin ang tangan upang tumulong sa nangangailangan.